Yo, what's up mga kaibigan? Halina tayo magkwentuhan. Bago magumpisa ang series na ito, ang narrative ay ang Luka Doncic and Kyrie Irving duo ang best backcourt ever. Well, kung titingnan natin ang debate na ito ay nakadepende nga sa sinasabi ng mga fans at kung paano nila ipresenta ang argument na ito. Kung katulad ni Reggie Miller na sinabi niya na ang Luka Doncic and Kyrie Irving duo ay ang best backcourt ever kung talent ang pag-uusapan, kung ganito nga ay understandable ito dahil talagang may kaso naman sila dito. Dalawa nga ito sa best one-on-one players ever. Ganun pa man kapag sinabi lang nga na best backcourt ever period, malaking disrespect na ito sa mga katulad ng Splash Brothers Stephen Curry at Klay Thompson or even Isaiah Thomas and Joe Dumars na nanalo ng back-to-back championships sa Magic Johnson and Larry Bird era. Kung noon nga ang narrative ay Luka and Kyrie is the best backcourt duo ever, ngayon nga ang pinag-uusapan na ay walang tulong si Luka Doncic na natatanggap sa kanyang mga teammates. Well, sang-ayon nga ako na kulang ang natatanggap na tulong ni Luka Doncic. Nag-average lang nga si Kyrie Irving ngayong finals, ang kanilang second best player ng 14 points, 2 rebounds and 4 assists per game on 35% shooting sa field and 0% sa 3-point line. Subalit may rason nga dyan, may dahilan kung bakit ganyan ang mga numero ni Kyrie Irving at hindi yan dahil sa mahina siya. Nakaabot nga sila sa NBA Finals at hindi bumagsak sa 20 points per game ang average ng former champion sa mga naunang series. Bigyan nga natin ng credit ang Boston Celtics defense dahil hindi naman mahina si Kyrie Irving. Sumubok din nga dyan ang Los Angeles Clippers, ang OKC Thunder at Minnesota Timberwolves sa pigilan siya, ngunit hindi nila ito nagawa. Kaya naman malaking credit nga kay Jrue Holiday, Jaylen Brown at Derek White na talagang kinakandado si Kyrie Irving sa first 2 games ng NBA Finals. Ganun pa man, buong team nga ng Celtics ang kailangan bigyan ng credit dito at hindi ang 3 players lang na nabanggit natin, pati na din ang coaching staff at ang mga scouts na gumagawa ng scouting report na binibigay sa mga players. Ngayon ay tumungo naman tayo sa kwento ni Nick Young na parte ng championship team noon ng Golden State Warriors. Binulgar nga mga kaibigan ni Nick Young na matapos ang isa sa 4 na game ng NBA Finals kung saan winalis ng Warriors ang Cleveland Cavaliers. Halos maiyak nga daw si Stephen Curry kahit na nakuha nila ang panalo dahil sa nagkaroon ito ng bad game at gustong-gusto umano nito na makuha ang Finals MVP. Well, nag-average nga si Curry ng 27.5 points, 6 rebounds and 6.8 assists per game on 40% shooting sa field and 41% sa 3-point line noong 2018 NBA Finals. Solid stats nga yan. Subalit si KD ay gumawa din ng 28.8 points, 10.8 rebounds, 7.5 assists and 2.5 blocks per game on 52% shooting sa field and 41% sa 3-point line. So mas mataas nga ang stats si KD sa lahat ng kategory at mas efficient pa siya sa field kaya naman no question nga yung MVP noong oras na yon. Inulan ng batiko si Curry bilang isang 3-time champion and 2-time MVP na binuhat lang ng mga teammates niya. Ganun pa man ay pinatunayan nga ni Curry na may kakayahan din siya na pangunahan ang isang championship team nang talunin nila ang Boston Celtics sa NBA Finals noon at nakuha ni Stephen Curry ang kanyang unang Finals MVP. Ano ba masasabi nyo sa kwento ni Nick Young tungkol sa pagkakabigo ni Curry na manalo ng Finals MVP noong 2018 NBA Finals?